At Vice Chairperson Lakay ng House Committee on Energy. Ayan. Nasa ating linya si Congressman Arthur Yap. Congressman Art Yap, sir, magandang umaga po sa inyo. Long time no hear, long time no see. Good morning, Kong. Good morning po, Apo Lakay. Naimbag na bigat. Ay, naimbaga-bigat, Congressman sir. Kasama natin si Sister L. Ayan. Mr. L, good morning po. Good morning po, Maganda po Kong. ng bulaklak natin. Good morning po. Salamat po, Kong. Kita yung bulaklak mo, ha? Ano yan, Lakay? Bagong dilig. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hindi kinaya ni Kong. Ikaw, Yes, ma'am. huwag mong gugulatin ng ganyan si Congressman Art Chap. Ayan. Kung Art Chap, ayan. Magkano ang presyo ng galunggong ngayon? At saka kaya ba yung 20 bigas na kada kilo? Ayan. Bigla na ba? Ginagawa naman daw ng ginagawa naman daw ng DA. Sabi nila, marami silang mga di ba? Marami silang distribution ngayon. So, sana naman, basta nararamdaman ng tao, okay naman tayo dyan. Ayan. Actually, ang tanong ko po kung Art Chap will you give your shoulder to lean on? Ayan, ni Bossing MVP. Ayan. Dahil sabi niya, who will shoulder the cost? That's too big. Ayan, bago natin pag-usapan kung paano magmumura ang issue ng kuryente. Ayan, ano ang maipapayo nyo kay Bossing MVP, Congressman Art Chap, sir, sa kanilang problema yun na mukhang malaki ang mababawa sa kanilang kita. Ayan, profit. Malaki ang shoulder. Ako naman, ang sagot ko lang kay Boss MVP is, you have always had our shoulders. It has always been yours. We have always been there. Matagal na namin kayong sinusuportahan. At kung iisipin po ni Boss MVP ay gusto natin tuluyang matumbat, mabankrupt ang Meralco, ayaw naman po natin yon. Ang gusto nga natin, lahat ng kumpanya maging matagumpay sila. Lahat po. Pero ang nanonotice natin, maybe not for the case of Meralco, kasi isipin po natin, ang Meralco, ang system stocks na china-charge ng Meralco, nasa 5% na lang daw. So ang unang target natin yung mga areas sa labas. Marami pa ho tayong mga cooperatives all over the country na yung systems loss nasa 15%, yung iba umaabot pa ho ng 20%. Yun muna yung tatargetin natin. Kasi dalawang systems loss yung technical at non-technical. Paki-explain nga po, Congressman Art Chap, sir. Ayan, yung technical at saka ano isa? Non-technical. Non-technical. Yung non-technical. Yung non-technical systems loss, yun po yung mga ninanakaw. Yun yung mga gina-jumper cable. Yan So, technical. gusto natin umpisahan yun. Kasi dahil lang mga electric distribution utilities natin, binibigyan sila ng kasiguruhan sa batas na kung ano yung in-apply nila sa ERC na sinabi nilang investment nila, bibigyan sila ng kalakip na return on investment. Imagine, ang sarap nun, Apo Lakay, maghanap ka ng negosyo na sabihin mo, i-declare mo yung nilagay mo, sinagot na ng taong bayan yung risgo mo. Tapos ibabalik na lang sa'yo. Walang lugi, Napakasarap po talaga ng negosyo. Nagkamali tayo, Apo Lakay. Dapat dito tayo pumasok dati. Pero ang point nga doon is, yung dahil binigay na natin sa kanila yung return on investment nila, parang Sister L, wala na silang incentive na repasuhin pa yung system of distribution nila. Pati yung mga ninanakaw, hindi na sila nagpuputol. Pinababayaan lang nila. Kasi parang ang logic nila, bakit pa natin bibigyan ng pansin at oras at hirap at kwarta yan? Meron naman tayong assured return. Binabalik na sa atin. So, number one, lahat po ng distribution utility, balikan nyo muna yung how you distribute electricity. Yan. Yung inefficiency, dalawa po yan sa non-technical. If you are not reinvesting in your line, syempre marami ang nawawala. And number two is if marami ang naka-jumper cable, then syempre, ang laki ng binabayaran ng taong bayan. So unahin po natin yung non-technical system source. Everybody has to go back and review. Pagkatapos dun po sa technical system source, yun po yung sinasabi na imposible talaga yung generate ng electricity. Minsan, ang layo ng pinaglalakbayan ng electricity na yon bago siya umabot dun sa bahay or dun sa final consumer. We agree, there may be a situation like that.
Okay na, igagrant na natin yon. Scientifically possible, industry-wide possible. Pero, pag-usapan rin natin. Kasi sa ibang bansa, ang systems loss nasa 3% lang sa technical systems loss. Hindi po umaabot ng more than that. So yun lang naman. Pero maganda yung senyales ng presidente. Kasi yung sinabi ng presidente na tanggalin natin yon ay ito'y isang recognition, pagkilala na unfair po yung system na binabaliwala natin, na yung kuryenteng hindi po natin natatanggap o hindi po natin ginagamit, okay lang, i-charge pa, bayaran pa rin nating lahat. Maganda yung senyales ng presidente, but apula kay sister, parang kulang. 5% lang. Parang sabi ng tao, nagbigay ka na nga ng tulong, chinani mo pa. Bakit po naman gineta yung tulong na binibigay mo? Lubos-lubusin mo na sana. Kasi marami pa tayong pass-through charges. Ayan. Kasi 5% lang yung systems loss. Kung yung pass-through charge lahat yon, nilift po natin lahat yon, baka 15 to 16, 17% po ang pwedeng bumaba sa electric billing ng taong bayan. Now, that will be felt. Mararamdaman yon. Kung Archap, ayan, may isa pa. Yung nag-text yung bubik ko kanina, pinag-usapan natin yung system loss. Ano yung line loss congestion cost? Ano ho yun? Pag, imagine yung line loss congestion cost. Pag tayo po ay, kunyari, nasa emergency po yung co-op, tapos gumamit siya ng linya, tapos nagkaroon po ng congestion dun sa highway, yung mga transmission natin. China-charge po sa kanya yon. At pag chinarge po sa kanya, ipapasa niya po sa atin yon. So isipin po natin, yung yung congestion cost po sa paggamit ng highway, kasalanan pa natin. Kasalanan niyo, hindi kayo nag-i-invest Ayusin niyo yung lansangan. Mga linya. Ayusin niyo yung lansangan. Pag naayos niyo yung mga linya, that is part of your investment program and plan, then you don't have to charge us the congestion cost. Di ba? Hindi kayo nag-i-invest, tapos pag nagka-congest, kasalanan pa namin, sa amin nyo rin ibabato. Kami rin na nagbabayad. Yung sabi ko kanina, kung kung mag-declare sila ng kita, di ba? Ang laki-laki, bilyones. Dapat yung kita naman nila, dapat inilaan din sa pagpapaayos ng facilities nila, hindi po ba? And if the law allows them to charge all of this, edi wala tayong fighting chance. They will always say, the law says it's legal. It's not illegal that I charge you this, sister, o apulakay. If it's not illegal, then let me charge it. Pero yun na nga, charge ng charge. Akalain mo ba alam mo ba na yung senior citizens po, sinusuportahan niyo po sa billing niyo? Yung mga utang ng Napocor, binabayaran niyo pa sa universal charges yun. Yung missionary electrification sa mga far away barangays and mga islands, lahat po yun. Alam niyo ba sa inyo kinukuha yun? O alam niyo ba yung FIT-all, yung JEA-all, yung mga subsidio sa free feed-in tariff, green energy auction, alam nyo ba na kayo ang nagbabayad nun? So ang punto doon, Mr. President, thank you for recognizing the 5% na systems loss. But ang dami-dami pa pong pass-through charges na umaabot po yan ng mga 15 to 18%. Wow. Mr. President, hindi po namin binigay ang permiso namin na kami magbayad niyan. Those are government social policy costs. At kung social policy cost, hindi kaya dapat ilagay po yan sa national budget. Ang gobyerno po ang magbayad. Bigyan po natin yan ng pansin at pondo sa national budget. Hindi nang gagaling sa bayarin natin. Tayo ang nagbabayad nun at hindi pa nga natin alam. Kung nababanggit natin tong mga problema na ito, ano po ba ang pwedeng magawa ng Murang Kuryente Party List para po matulungan pa yung ating mga kababayan dito sa mga problemang ito na up until now ay hindi pa rin naman po nasusolusyonan talaga? Well, aside from the advocacy na ginagawa namin, na repasuhin po yung IPIRA dahil after 25 years, sa tingin ko po, failure po talaga yung IPIRA. Ang tagal na pala nung IPIRA. Yeah, when we passed the IPIRA 25 years ago, pinangakuan natin yung taong bayan that energy will become reliable, affordable, and accessible. Hindi naman po yun ang nangyari. If you remember, Lakay, nung panahon natin, when we were growing up, meron pa tayong party line sa telepono. Nawala na nga po yun sa lingwahe ng tao, yung party line. Hindi na nga, mga kabataan nga, hindi nila alam yung meaning ng party line. Akala nila,
what? Tito, when you call the line, you can go to a party? Sabi ko, no. Hindi yan ang ibig sabihin ng party line. Nawala na po yung party line sa telecommunications natin. Pero hanggang ngayon, hindi nawala yung rotating brownout, yung grid alert, yung Ayan. red alert, yung yellow alert. So kung talagang hanggang ngayon, it's still part of our language at ganito pa rin yung presyo natin, failure yon. So, murang kuryente is consumer advocacy. I am here, I sit here to protect the interests of the consumer. So, as we are working on changing specific legal provisions, we also recognize na yung tao galit na, very impatient. Ayaw na nilang makarinig ng another investigation, another in aid of legislation. Inis na yung tao dyan. So, minabuti po namin na hanapan ng solusyon ang taong bayan. Nagpapasalamat ako, nilapitan namin ang Pag-ibig Fund, nilapitan po natin ang SSS, nilapitan po natin ang GSIS at nagpapasalamat tayo sa kanila na naging very positive sila sa hiningi natin at sa proposal natin. Ang Pag-ibig has 18 million members. Ang GSIS, ang government employees, may 3 million members. Ang SSS may 40 million members but sabi nila 20 million lang ang paying. So sabihin na lang natin you have 20 million paying members. So ilan po yan? Umaabot na po tayo sa mga close to 40 million. 40 million Filipinos now have access to these three funds. So sabi namin doon sa tatlong pondo, bigyan nyo naman ng chance makahiram yung taong bayan kung gusto nilang magpa-solar. At sa August 3, ilo-launch na po natin yung Murang Kuryente Coalition. At yung Murang Kuryente Coalition is going to advocate na let us learn and be aware more about renewable energy and solar power. At kung gusto ninyo, ang Pag-ibig po ay may 300,000 peso loan package para sa inyo. Outside na po yan sa ibang traditional lending packages nila. Ang GSIS, 500,000 nga po ang sa kanila. At yung SSS po, for their 20 million members, nagtabi po sila ng 40 billion pesos na pwede pong ipahiram sa taong bayan. Wag na po natin ambisyonin na magpapalagay tayo ng solar, we will use, tapos magbebenta pa tayo sa grid. Inaayos pa natin yung proseso sa net metering. Pag-usapan na lang po natin yung makahiram po tayo. Meron po tayong source na hihiraman ng pondo para magpatayo na lang, magpakabit na tayo ng sarili nating solar. Sariling solar panel, may inverter, may battery para sa mga bahay natin or for our small businesses. Yan po yung tinrabaho ngayon. Kasi ramdam na ramdam natin yung galit. When I go around and I talk about yung mga problems po sa power, yung tao nakikita nyo yung mukha nila, yung asim at yung galit. Nararamdaman po natin yun. So, ako po nagdesisyon ako na hindi ako haharap sa tao na walang solusyon sa kanila dahil ang hirap po. Ayan. So, ito na po yung solusyon natin. Temporarily. Habang niriripaso po natin yung batas. Meron po tayong source ngayon. We have 40 million Filipinos right now who are qualified to borrow for solar power. Gawin po natin to. Humiram na lang tayo, i-access na lang natin yung mga pondo na yon so we can bring back power into our hands. Pwede ba yan kung Archap na yung solar power ng mga consumers huwag na idadaan sa Meralco o sa electric cooperative. Yung pwede ba yon? Yung ba yung yan ba iminumungkahi mo? O yung kailangan pa rin? Kung may sarili po tayong power source, hindi na po dadaan sa kanila. But inaayos rin po natin yung permitting kasi doon po yan mamamatay. Mabigyan ka man ng source na makahiram ka, papatayin ka sa requirements, aabuti. Kasi right now, yung mga masigasig, it takes them 3 to 6 months para makakuha ng permit. Permit, yan. oo, Yes. para makabitan. Dapat isama nyo sa panukalan nyo kung Archap yung binabalang kasi Kaya nga ang yung sinabi, pag-amend yung sinabi ni sa EPIRA law. Yung sinabi ni President, yung sinabi po ni Presidente Apo Lakay, 'di ba? Yung sinabi niya na I'm asking Congress support ipasa na yung sariling kuryente act. Doon po namin nilalagay. Binago niya. I will I demand. With demand. We demand. Opo. So, yun. Sinasama po natin sa sariling kuryente act na yung sariling kuryente, magpapakabit ako ng sariling kuryente ko. Huwag niyo na po akong pahirapan. Pinag-aaralan namin how to make it a 15-day permitting process. So in 15 days at least
meron na kayong green light, yes or no, sa pagpapakabit. Oo, sana naman na Kong yung mga ganyan kahit yan lang muna no Lakay, lalo na po sa amin ay naaraw-araw ko kasi yan dito Kong sa programa namin ni Lakay. Sa Albay po ang tindi ng problema namin Kong sa kuryente, halos maghapon wala. Yes. Tapos pagbalik ng kuryente ay hindi makapagpaandar ng electric fan. So yung ilaw Opo. parang sobrang hina. So yun po talaga din pagdating sa singilan ang mahal ng kuryente. Ayan. At saka isa pa, kung Archap, ayan, sa mga tourist destination, sa inyo sa Bohol ba wala bang problema sa kuryente? Kasi sa Palawan, ang dami nagrereklamo yan. Tourist destination yan, pero parang Christmas light yung kanilang kuryente doon. Kukuti-kutitap, ayan. Wala nang yung mga kamag-anak kong nandun. Sabi niya, hindi na sila gumagamit ng ref. Hindi na magamit Kasi hindi na yung ref. umaandar. Sisindi, ayan, gagana. Nabubulok lang yung pagkain. Oo. Pareho rin po ang situation natin, sir. Sa Kasi Bohol. kami po, tourism is a major activity po sa Bohol. Economic driver namin yan. Pero sa kuryente rin po, mahal at saka pareho po sa Palawan. We are such a Christmas country. Naku. Kumukutitap talaga. Christmas. Ramdam din pala sa kanila Lakay ang Pasko. Kaya mo pala itinatag ang murang kuryente party list. oo. Isa May pa, hugot pala ito. isa pa Kong, ayan, yung mga electric cooperatives nga pala, ano ha? Yung mga nalulugi pala, abay, may subsidy pala sa NEA yan, Congressman Sir? Ayan, Opo. kung may mga ganyang subsidy, baka mamaya hindi na nila ginagawa. Kaya pala hindi inaayos yung mga ibang... Wala pa ring improvement. Oo, hindi inaayos yung kanilang electric cooperative kasi i-charge na lang sa NEA. Sabihin lang na lugi at bibigyan na sila ng subsidy. Kaya nga sa pagre-repaso sa IPIRA, we want to be fair to them also. Kasi itong mga electric co-ops na to, they do a lot of missionary work rin. Sa totoo lang, kaya gusto nating maging fair rin po sa kanila. Pero yung pagsobra na po yung china-charge at ginagamit yung subsidio sa wala, yun rin po ang aalamin natin. Pero we have to be fair kasi many of these power co-ops today, nag-umpisa yan na talagang ginawa nila yung missionary job na naglilay sila ng mga electric lines sa mga areas na walang tao para maabot lang yung mga ilang communities na nandun. Marami pong electric co-ops na naghirap rin po talaga. Pero titignan natin na doon po sa makakaya nila, dapat gampanan rin nila yon dahil imagine, they are allowed to give their investment plan, so talagang mag-invest kayo. Hindi yung pinababayad po ninyo sa tao, yung mga car plan ng mga empleyado ninyo, ng mga opisyal ninyo, pati yung mga retirement nila, pumapasok po doon, yung mga ibang expenses po, sisiguraduhin natin. But yung, pag sinabing you charge it to us, you charge us the proper investment cost to make you a better company. Yun lang naman ang gusto natin. At saka siguro kung Archap, yung mga maayos na electric cooperative, bigyan din na incentive. At yung mga hindi maayos ang pwede ba ilipat sa kanila? Hindi nyo kaya. Di ibigay dun sa mga magagaling maayos na electric Yes. cooperative. Yes, kaya nga po prangkisa yan eh. Ang franchise naman po ay hindi exclusive right na binibigay sa atin. franchise That is pala yan. discretionary. Opo, ang prangkisa na yan ay binibigay sa atin ng Estado. So tandaan po natin, hindi po natin karapatan i-demand yung franchise right. Binigay po yan, discretionary for the state to give to you to serve a public purpose. So hindi pwedeng, basta amin na to, forever. Hindi po pwedeng ganyan. Ayan na. Pero kung Yap, ayan na. Kailangan give your shoulder to lean on from bossing MBB Pangilinan. Baka di ba Ateneo ka? Baka mamaya mawalan ng subsidy ang Ateneo mula kay bossing MVP. Boss, anytime you have our shoulder. The Filipino people has always been there for you. Boss naman. Oo, si Boss MVP, lagi kami nandyan. And we appreciate na kung ang Meralco nasa 5 na. Pero malay mo, Boss MVP, maibaba mo pa yung systems loss mo to 3. At talagang yung you will have our shoulders po. Ayan. Congressman Archap ng Murang Kuryente Party List. Sana maramdaman natin kaagad yung murang kuryente Kong sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa iyong Thank you, paliwanag. Kong. At hi daw sabi ng mga viewers at listeners. Alam mo, nag-hi sila. Sabi, hi Senator Bongo. Hindi, taga-Bohol po ito. Hindi taga-Davao. Wala naman tayong magagawa kung nagpapapicture na sa atin yung tao, Senator. Ako naman sabihin mo na. Kong, ilang tao na ba nagpa-picture sa'yo na napagkamalang ikaw si Senator Bongo?
Okay lang eh, pag dumadaan naman ako sa airport, puro sila saludo eh. Hindi okay rin, di ba? Hindi okay rin, di ba? Di pag maganda yung treatment sa atin, hindi okay lang. Di ba? Eh, kaibigan naman natin si Malasakit, di ba? Ayan. Kaibigan naman natin si Malasakit. Ayan. Si Congressman Art Yap, may malasakit sa mga consumers na nagtitiis sa mataas na singil sa kuryente. Kong, maraming Thank you salamat. po. Good morning. Good morning. Good morning, I love you all. Love you.